A day in my life as a full-time content creator mom. Bago nga kami pumunta ng bukid ay naggayat na nga muna ako nitong mga panlahok sa aming gagawing pork barbecue. Una ko nga ginayat itong sibuyas at ilalahok nga namin to sa pang-barbecue namin at sinunod ko na rin ang bawang. At sinunod ko na nga rin itong kalamansi na putulin. Dahil mamaya ipipisa natin ito at ilalahok din natin yung pinakang balat. Pagkatapos nga ay pinisa ko na itong kalamansi at pinagsama-sama ko dito sa sulyaw itong bawang, sibuyas, ketchup at nilagyan ko na rin ng toyo at meron din nga pala itong Knorr liquid seasoning at syempre hindi mawawala ang oyster sauce at nilagyan ko na rin pala yan ng tang orange. Ito yung pinakasekreto natin para sumarap itong ating barbecue. Syempre bago natin makalimutan may paminta at bechin nga rin pala yan. Ito nga pala yung gagawin namin pork barbecue at ilalahok ko nga lang dito yung aking pinaghalo-halong recipe. At syempre, imemekos-mekos na natin yan para tumamak yung lasa sa baboy. Narinate nga lang namin yan ng ilang oras pero mas malasa kung magdamag mo nga yung imamarinate. Syempre, sinama ko na nga din dito yung balat-laang ng kalamansi. Tapos na nga ako sa mga labahin kayo, umuwi na nga kami dito sa aming bukid. Nga pala nakatira ang aking mga bugulang at eto rin yung aking kinalakihan. Since birth nga ay laking bukid ako. Kung nag-asawa lang ako, saka lang ako napapunta ng bayan at nung ako ay nagtrabaho. Pero ito yung binabalik-balikan kong pamumuhay dahil napaka-presko ng hangin at napakasarap talagang mabuhay sa bukid. At eto nga yung isa-isa sa mga ini-enjoy ng aking mga anak sa pagpunta dito, ang paduyan-duyan habang nagse-cellphone. At eto nga pala yung bunso kong kapatid at siya yung pinagawa ko ng stick dahil kulang nga yung nagawa niya ay nagpahabol nga ako. At nahihiya nga daw siya kaya dyan ko na lang daw itutok yung camera. Di naman halata na mahihiyain siya. Di rin bagay. At eto nga dito, sinisimulan ko na nga tuhugin itong mga pork barbecue na aming iihawin. Napakahirap nga pala talaga magtuhog nitong pork barbecue na to at napakatrabaho at masayang po siya sa oras. Kaya naman kung tatawad tayo sa mga bebenta ng isaw, ay naku, wag na ho. Oo, may ihaw-ihaw, hindi ko maiwasang maalala nung ako'y kabataan pa. Nagkaayayaan nga kami ng aking hipag sa pinsan. Nag-ihaw nga kami sa labasan at nagmerienda. Nang pauwi na nga kami, akala mo na may katapang namin, no? Ang tapang nga namin nung pumunta kami doon, pero nung pag-uwi namin, nakakita kami nang di namin mawari kung multo ba o maligno or tao ba. Kaya naman kami ng ate ko ay karipas ng takbo. At ako nga ay nangunguna. Ako pang taga-bukid, ako yung nangunguna sa pagtakbo. Pero yung pagtakbo ko yun, tuloy-tuloy pa rin yung pagsubo ko ng tinapay. Nang makarating na nga kami sa pinakalabasan doon sa matao, inintay nga namin kung may aahon na tao o wala. Ay Diyos ko, tatay ko pala yun. Hindi multo na nga. Tawanan kami ng ate ko at saka ng tatay ko at pinagtawanan nga kami maigi doon sa labasan pati ng tatay ko. Tapos nung pauwi na nga kami ay hindi namin namalayan na tinatakot pala kami ng kuya ko at saka nung kanyang barkada ng kapitbahay namin. At hindi man lang daw natakot dahil alam nyo ba ako, nung ginawa namin sa daan lang talaga kami tumingin. Hindi na kami naglingon-lingon pa. Kaya nang dumating nga yung kuya ko at saka yung kanyang kaibigan ay napakatapang namin. Nang maikwento nga namin yung pangyayari, ala, tawanan din. Ito nga may manok na palapit dito sa aking tinutuhog na pork barbecue at gusto nga yatang maging chicken barbecue. O siya, balik na tayo dito. Nung matapos ko nang tuhugin to, nilagay ko na nga dito. Akin na nga pinagsama-sama dito itong aking nagawa at tuhog na pork barbecue. Kami nagkaayayan dito ni daddy na mag-ihaw at sabi ko nga sa kanya ay magpatuloy na kami sa pag-vlog para naman kami ayumamar. Siyempre, mangyayari lang yan kung meron magla-like, comment, share. Siyempre, mag-follow ka na rin, Bikini May. Ito nga, kumuha nga ako dito ng dahon ng saging at tingnan mo naman para ako may buntot dito dahil yung buhok ko nga inilagay ko dun at sobrang haba na nga ng buhok ko. At ayan, gagawa ko ng brush dahil wala kaming dalang brush. Kapag nasa bukid-bukid, para-paraan lang yun. Finally, nakuha ko na nga din yung dahon ng saging. Tumalon-talon pa ako pero pwede ko naman palang hilahin lang. At eto nga kinusot-kusot ko at nilagay ko dito sa stick pagkatapos ay aking itinali. Pagkatapos nga niyan ay gumawa na nga ako dito ng apoy at dito nga nagkaproblema kami kung paano nga namin ilalagay
yung pag-iihawan namin. Dahil hindi nga ready ang lahat, dahil hindi nga ready ng aking kapatid na masipag. Kaya ito, gumagawa ako ng paraan para nga kami ay makagawa ng ihawan. At ito yung naisip ko, kahoy, yun nga lang possible na masunog to. Kaya naman gumawa ulit ako ng paraan. Esip-esip lang yun. Isip ko nga itong tungko na nakalagay dito, yun ang aking gagawin. Na, charan, para tayong panot dyan. Ito na nga at nag-umpisa na akong i-adjust at maglagawa na nga ako ng apoy dito. And after a few minutes, eto na, nakagawa na ako ng apoy. At eto nga yung gagawin naming uling, yung pinakabao dahil nga wala kaming dalang uling at hindi kami pinag-uling ng aking kapatid. Kaya eto, naggawa muna kami ng uling at sabi nga matatagalan pero puti naman di natagalan. At eto na nga yung apoy at naglalagablab na at malapit na rin siya mag-uling. Habang ang ginagawa namin yan, eto naman si daddy nagpupukpok dito ng bao para nga mabilis masunog yung bao. After a few moments later, eto, nakapag-ihaw na nga kami. Nag-uumpisa na nga kami ng unang salang namin ng ihaw. At eto nga ang anak ko ay nagbabantay na dito. Baka daw may sunog na. Sunog na. Luto na pala. Ito nga yan dahil sa mga pagkain ganyan na dyan niya mahihilig. Pero pagdating sa gulay, ay naku. At eto nga yung ginawa kong brush. At ayan, syempre, saw lang natin dyan sa ating pork barbecue. Dahil wala kaming dalang brush. Ito yung brush namin. Bukid yarn. Habang nag-aapoy nga ito ay pinapaypayan ni daddy. Baka naman masunog, wala na kayong magkain. Dito sa mga gantong pangyayari, ang tagal-tagal mong inihaw, ang tagal mong pinaghirapan, nag-apoy ka, nag-marinate ka, pero nakain mo lang 2 stick ka, Norn. Trees. Ngayon pagmasdan at nakakagutom yung amoy. Kain tayo. Buti na lang talaga mabait yung mga adyanakis namin habang kami nagluluto dito ay sila ay may kanya-kanyang mga ginagawa dito sa bukid dahil nalibang sila kapag nandito sa Green Nature's bukid lang yan. Malapit na siyang maluto ang unang salang. Nakakatawa nga dito dahil may mga manok din nagbabantay. Akala mo ka-share sila dito sa mga ihaw. Malapit na nga maluto ay ayan, malapit na masunog. Cheers lang. Tapos may mga napatambay pa nga dito ang aking Tito Dulo. Diba? Ang lakas ng pang-amoy yarn. Shoutout po sa inyo, Tito Dulo. At eto nga, nang naluto na yung aming ihaw ay nilagay po namin muna dito sa isang lalagyan. At nakita niyo yung isang kumukuhang yun? Tingnan natin kung sino yung salarin. Tan-taranan, tan-tan. Unang kagat sa kanya lahat. Meron pa nga ditong dumayo ng pagkain. At pengi daw ulam, cherries. Shoutout po sa inyo. Ito talaga malakas talaga pang-amoy nito. Tuwing may luluto kami nandito ng cherries lang po. Nag-iihaw kami ay nagpapatuka na nga si tatay doon ng aming chicken barbecue. Ay hindi! Joke lang yun. Ito nga natatakam na nga ako habang nagbo-voice over ako. Kayo, takam na rin ba kayo? Tara, kain tayo. Dito nga habang nag-iihaw sa labas si daddy ako na pumasok na sa loob at gumawa na nga nitong sausawan. At napaka-easy nga lang gawin ito. At ang gagawin lang natin ay suka, asukal at saka sibuyas. And syempre, mex-mex lang natin yan. At lalagyan nga rin pala natin yan ng paminta. Ganun nga lang ka-easy gawin ang sausawan. At lalagyan nyo rin yan ng madaming asukal para manimis-namis. At syempre, nung kainan na nga, ayan wala na nangyaring kainan vlog. Dahil kapag kainan, lahat gutom, wala ng cameraman. Naman, sa susunod na lang ulit. Bye!